Alright guys, panibagong video tayo. Meron tayo palang box na signal. Yan yung kanyang model. Yung box pala ng signal, iba-iba pala yan. So tingnan nyo na lang kung kagaya sa video yung sa inyong box. Yan. So kung makikita nyo yung model niyan, yan yung forma niya. Bali latest na rin na box to nung ginagamit ng signal. Pinaka-latest niya. Yan. So meron siyang indicator light. Pero wala siyang display dyan na digital. Yan o. Wala siyang display. Dapat may lumalabas dyan na display. Pero sa kanya wala. So yan yung natin. I-repair. Yan. So kuha lang kayo pang sikwat guys. Yan o. Kasi walang tornilyo yan. Yung ganyan na box. Wala nang tornilyo. Medyo mahigpit lang yung pagka-clip. Yan. Pero dandaanin nyo na lang magbukas. So yan yung loob ng box niya. Yung kanyang motherboard. So plug in. So yan o. Kung makikita nyo, umiilaw lang na yung power niya. Yan. Pero wala siyang mga numbers na display. So nung chinik ko yan guys, meron siyang kulang na supply na 1.1 volts na regulator na sira. Yan. So kung makikita nyo yan mamaya sa pag-checking ko niyan, yung bawat coil na yung bawat coil na i-tester natin yan meron siyang 5 volts. Yung sa regulator niya meron naman. So yung coil niya maliit niya yun. Yan yung walang 1.1 volts. Kasi yung meron sana 1.1 volts yan. Pero sa kanya wala. So ganun yung supply ng niya, ng display. Kaya nawala yung display niya. Kasi walang 1.1 volts yung maliit na coil. Yan. Yung sa memory okay naman, 3.2. Yan. Yung sa kanyang cable, yan, meron din. Meron naman. Yan. 12 volts. Yan lang talaga yung kulang dyan yung sa 1.1 niya. Yung sa coil wala. Kaya hindi nagdi-display. So sa gilid niyan meron siyang IC na 5 pin. Yan Yan. Bali yung IC na yan na 5 pin yung hindi nag-output ng 1.1 volts. Yan. So yung ginawa ko dyan, kumuha ko ng yung step down na regulator na adjustable. Adjustable kasi yung supply niyan. Pwedeng 5 volts, 12 volts. Pwedeng babaan ng 1 volts. Yan. So yan yung kinabit ko dyan. So nilagyan ko lang ng wire yan. Kuha lang kayo ng wire kahit anong wire lang. Basta maliit lang. Yan. So 3 wire yan. Kasi yung sa input dalawa at yung sa output na 1.1 yung isa. Yan. So kuha lang kayo panghinang guys. Yan. Sundan nyo na lang yung sa video. So madali lang naman sundan. Yan. Hinunangan ko muna yan. Yan. Basta tandaan nyo lang guys yung input at output. Kasi mayroon yung input at output. Yan yung input niya. Yung sa kabila naman yung output. Kahit isang wire lang yung sa output, pwede na. Kasi may ground na yung naka-common ground yung ground nila.
So yung sa input na lang ako ng ground. Yan yung sa input niya. Yan, bali input yan. Yung sa kabila naman yung output. So tandaan nyo lang guys kung anong kulay yung positive. Kasi baka magbaliktad at masira yung yung regulator. So yan, kumuha lang ko kutsilyo pang kuskus. Kinuskus ko yung hinangan para mabilis dumikit yung panghinang. Kasi pag hindi kuskusin, dumudulas yung hinang. Mas makapit pag kinuskus guys. Yan. So sundan nyo lang guys, madali lang naman. So hinang lang guys. Yan, diyan ako kumuha ng positive, yung sa direct ng adapter niyan. Yan, yung sinasaksakan ng adapter. Diyan ka lang kuha ng positive. Kasi 12 volts yung input niyan. So, yan. Tapos ground. Diyan lang ako kumuha ng ground. Kahit saan ka lang kumuha ng ground, pwede naman. Basta metal lang. Basta pwede naman sa USB niyan. Pwede naman sa basta ground niya guys. Yan, yung kulay blue yung ground. So, kulay blue din. Tapos, kulay pula yung positive. Yan. Tsaka yung puti, mamaya na lang. Kasi output ko yung puti na ilalagay. Yan, pwede mo na i-plug in yan. Yan, umiilaw na yung regulator natin. Pag umiilaw na yung regulator guys, ibig sabihin may supply na yan na output. So, susukatin mo kung ilang volts yung output niya. So, kuha ka lang ng tester ulit, saka susukatin mo yung output niya. Yan, bali 9 volts yung output. So, yung kailangan lang natin is 1.1. So, babae natin ng maging 1.1 volts. So, counterclockwise lang guys, mag-ikot ng ng adjustable voltage niya. Counterclockwise. Yan. So, bumaba na ng 3. 2. Hanggang makuha yung 1.1 volts guys. Yan. Yan. So, bali, dyan na siya huminto. Bali, yan na lang yung pinaka-last na voltage niya. 1.2. Pero okay na rin yan guys. 1.2, it's okay naman. Hindi naman na masisira yung niyan. Kasi point lang naman yun eh. Hindi naman umabot ng 2 volts. So, okay na yun. Yan o. So, ang ginawa ko dyan guys, tinanggal ko yung IC na yan, yung regulator nya, bago tayo mag-tap ng ng 1.1 volts na yun. 1.2 volts pala. Yan, so tinanggal ko yan. So, kailangan talaga tanggalin yan. Kasi kung hindi tanggalin yan, baka mag-grounded yung natin, yung supply. Yan. Kasi meron yan na minsan may natira pa yan na supply yung IC na output na konti. So baka silang dalawa, mag-shorted silang dalawa. So kailangan talaga tanggalin yung IC. Yan. Naglagay pala ako ng flux para madali matanggal. Para dagdag init sa sa IC. Yan.
So yung plugs pala, nabili ko lang online. Madami namang plugs. So nakakatulong din kasi yung plugs. Lalo na pag mga IC na ano, chips na IC, madali lang magtanggal. Yan, bali tinanggal ko na yung IC. Saka nilinisan ko lang. Yan. Lighter fluid lang yung nilinis ko. Lacquer thinner pwede rin. Pero prepare ko yung lighter fluid kasi madali matuyo at madali siya matuyo at saka ano, hindi nag-grounded ba. Yung lacquer thinner kasi minsan may ano, may parang continuity din. Naobserbahan ko lang. Kasi lagi lacquer thinner ginagamit ko dati. Pag hindi siya matuyo agad, parang may continuity siya. So yan na guys. Bali diyan ko tinap yung ano, yung output natin sa may coil, coil na maliit na yan kasi may hinang yan na ano sa paa niya. Doon nyo lang itap. Yan. So bali na tap na. So yan na guys yung forma nyo. 3 wire. Tsaka yan na. Tsaka yung regulator na yan, pwede mo na idikit ko lang yan. Dinikit ko na lang yung pagkatapos dyan sa loob. So yan na. Yun. Nagkulay green na yung ano, yung ilaw agad oh. Tsaka lumabas na yung display. So goods na yan guys. Yan. Bali yun na lang yung kulang talaga. 1.1 volts yung naging problema niya. So yan guys oh, nag-channel na siya. Yan, ang oras pa. May natirang oras siya. Yan, channel 1. Bumabalik sa oras. Pero tinisting ko na yan guys, bali okay na yan. Nakuha na yan ng customer at ilang araw na rin yan na ginagamit. So goods naman. Yan. Yan bali yung supply ng ano, coil 1.2. So goods na guys. So kayo na lang magparaan guys kung paano nyo ilagay yung regulator sa loob ng box. At yan meron siyang output na 19 volts sa cable. So goods na yun guys. Normal naman lahat. Yan, 12 volts. So kompleto na. So yan lang guys. Thanks for watching. Until sa susunod na video naman guys, pag meron akong video. So sana may natutunan kayo guys. Yan. So yan nagcha-channel na siya. 312 hanggang 317. Yan, channel 5, 6, 7, 9. So goods na guys.